Si David, na maingat na sinusuri ang mga nilalaman ng mga cabinet, ay napansin ng may inis na, bukod sa mga basahan, walang natitira sa mga ito, marahil ay napakaraming oras na ang lumipas mula nang magsimula ang apocalypse, at ang bahay ay binaligtad ng iba pang mga nakaligtas. Binuksan ni David ang eleganteng handmade box. Nagulat si David nang makita ang mga alahas sa loob. Ngunit sa ilang kadahilanan ay nag-alinlangan ang kanilang pagiging tunay. Tinitingnang mabuti ang kwintas na diamante, ang lalaki ay nagtaka kung paano kung hindi ito peke, at ang halaga nito sa modernong mundo ay maaaring umabot ng daan-daang libong dolyar. Nagtitiwala si David na kung mapapalitan niya ang lahat ng mahahalagang bagay na nahanap niya para sa pagkain at iba pang mga bagay na kailangan niya upang mabuhay, maaari siyang maging lubos na mayaman. Sa pag-asam ng isang walang malasakit na hinaharap, si David ay nasa isip na gumagastos ng kanyang kapalaran. Biglang pumasok sa isip niya na tanungin muna niya ang may-ari ng bahay kung sa kanya ang mga bagay na ito. Tahimik siyang gumapang sa silid ni Linda at nagtanong kung may maitatanong siya rito kapag libre siya. Nagsimulang sabihin sa kanya ni David na nakakita siya ng isang mahalagang kahon ng alahas sa silid, at tinanong kung alam ni Linda kung kanino yun. Habang nakatingin sa kahon na walang pakialam, tinanong ni Linda kung pinag-uusapan nila ang mga safe, parang hindi pinapansin. Hubot-hubad ang dalaga sa harapan ni David ng mga sandaling yun, nagsimulang humingi ng tawad ang lalaki, bumubulong na aksidente yun at ayaw niyang mapahiya siya. Nang mapansin ang pagkalito ng lalaki, nagtaka si Linda, ano ang kailangan niya, dahil sa hiya. Mabilis na umatras si David sa sala at nagpa siya na kumatok bago pumasok sa susunod na pagkakataon. Nang medyo lumamig, tinanong niya si Linda kung maaari niyang ibenta ang mga alahas. Nagkibit balikat ang dalaga na walang pakialam at sinabing walang magbibigay ng kahit ano kapalit ng mga alahas, dahil sa kanilang mundo ay wala silang halaga. Dahil ayaw sumuko, tinanong ni David sa ilalim ng kung anong mga kondisyon ang handa niyang isuko sila o ipagpalit. Bahagyang ngumiti, pinaalalahanan ng batang babae ang lalaki na ito ay isang elit na lugar at ang gayong mga dekorasyon ay nasa halos bawat bahay. Ngunit walang silbi para sa kanila. Hindi sila maaaring kainin o ipagpalit sa anumang bagay na kapaki-pakinabang. Tinanong ni David kung naintindihan niya ba siya, na maraming mga dekorasyon dito at walang nangangailangan nito. Nang makatanggap ng isang sumasang-ayon na sagot, nagalak siya. Narito ang pinakahihintay na kayamanan kung saan siya naparito sa mundong ito. Sinubukan ni David na kalkulahin kung magkano ang kailangan niyang magtrabaho sa totoong buhay upang kumita ng hindi bababa sa sapat para sa isang kwintas na diamante. Nang medyo kumalma na, nagpa siya si David na i-play itong muli at tinanong si Linda kung talagang hindi niya kailangan ang alahas. Nawala sa kanyang pag-iisip, bigla niyang naalala na nakakita siya ng isang malaking, well-camouflaged safe at iminungkahi na subukang buksan ito. Ang sigasig ni David ay walang hangganan. Hindi siya makapaghintay na makita ang mga nilalaman ng cash. Mukhang masaya siya. Dinala ni Linda si David sa kwarto at itinuro ang isang hindi mahalata na pinto sa dingding. Inamin na sinubukan niyang buksan ito mismo, ngunit hindi nagtagumpay. Nagbabala siya na ang mga naturang safe ay karaniwang konektado sa isang sistema ng alarma, na, kung mayroong ilang mga hindi matagumpay na pagtatangka na ipasok ang code, ay nagpapadala ng isang senadorya sa pulisya. Pinaalalahanan ni Linda ang bata na wala nang dapat ipag-alala ngayon, dahil medyo matagal nang patay ang kuryente. Iminumungkahi kay David na maglaan ng kanyang oras. Pumunta siya upang hanapin ang mga hiyas sa ibang mga lugar. Hindi makapaniwala si David sa kanyang swerte. Madali niyang hinarap ang lock at halos nasa bulsa na niya ang mga alahas. Natagpuan niya ang mga gintong bar sa cash at masayang inamin sa kanyang sarili na ang mga tropeyo na ito ay masyadong madaling dumating sa kanya. Kung ang mga bar ay napakamahal, kung gayon ang kwintas na diamante ay talagang isang tunay na kayamanan, hindi napigilan ng lalaki ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi pa siya nakakita ng ganoong dami ng ginto sa kanyang buhay. Sa gitna ng mga kayamanan, nakakita si David ng mga bundle ng pera ng iba't ibang denominasyon at inisip na may panghihinayang na wala silang silbi. Malungkot na ngumiti si David, napagtanto na ang mga dating mahahalagang piraso ng papel na ito ay mainam na lamang na pan-asa ng isang lugar sa kanila.
Matapos maingat na inimpake ang kanyang mga nahanap, nagpasya siyang dalhin ang mga hiyas sa kanya. Tiningnan muli ni David ang mga hiyas at napansin na, sa paghusga sa sample, ang mga batong nagpapalamuti sa mga ito ay ang pinakamaganda sa pinakamahusay. Pagbalik sa silid at nakita si David na may dalang mga alahas, nagtanong si Linda na nalilito kung bakit nakaupo pa rin siya sa mga trinket na ito. Taos-pusong hindi naintindihan ni Linda, mas masarap kaya ang makintab na mga batong ito kaysa sa piniritong daga o mas matamis kaysa sa candy. Tinutulan ni David na alam niya kung paano gumamit ng alahas para sa kanyang kalamangan at maging sa kanyang sariling kapakanan. Sa tahimik na tanong sa mga mata ni Linda, ipinaliwanag niya na ipagpapalit niya sila ng pagkain sa kanyang mundo. Nagningning ang mga mata ni Linda at agad niyang sinuportahan ang ideyang makipagpalitan ng kayamanan sa pagkain. Naisip ni David na hindi niya alam kung makikita pa siya nito dahil hindi siya sigurado na makakabalik pa siya. Naalala niya na ang sistema ay hindi nagbibigay ng anumang impormasyon tungkol sa lugar ng hitsura. Ngunit pagkatapos ay dumating sa kanya ang isa pang pag-iisip na ang radius ng hitsura mula sa unang punto ay hindi lalampas sa 100 metro. Nangako si David na magdadala ng iba't ibang goodies sa tuwing lilito siya sa mundong ito. Pinaikit ni Linda ang kanyang mga mata at nagbabala na hindi siya tumatanggap ng mga dahilan at naniniwala na kung ang isang tao ay hindi tumiyupad sa kanyang salita, siya ay isang duwag at isang manlilinlang. Matapos mag-isip ng kaunti, ibinahagi niya ang impormasyon na halos lahat ng pagkain sa lungsod ay naubos, at ang kanilang pagkain ay binubuo ng pinatuyong karne ng daga, kaya ang mga produkto mula sa mundo ni David ay isang tunay na luho. Nagtatakang nagtanong si David kung bakit hindi na lang sila naghasik ng trigo sa mga kalapit na bukirin at nagtayo ng mga istrukturang nagtatanggol. Ipinaliwanag ng batang babae na sa ilang taon na lumipas mula nang magsimula ang pahayag ng zombie, nagawa ng gobyerno na lumikha ng ilang mga kolonya para sa mga nakaligtas. Ang mga kolonya ay napapaligiran ng matataas na pader, binabantayan ng mga armadong lalaki, at hindi makapasok ang mga zombie sa kanilang teritoryo. Ayon kay Linda, maraming nakaligtas sa labas ng mga pader ang nagsisikap na maabot ang mga kolonya at makakuha ng kanlungan doon. Ngunit kakaunti ang nagtagumpay. Gayunpaman, ang gobyerno ay patuloy na aktibong nagtatrabaho upang malutas ang problema at regular na nagpapadala ng mga helicopter na may makataong tulong sa mga pangunahing lungsod. Ang pagtatayo ng mga bagong pinatibay na punto ay magagawa lamang kung mayroon kang mga armas. Ngunit sa mga kondisyon kung saan kailangan mong patuloy na lumaban para sa kaligtasan, imposible ito. Tinanong ni Linda si David kung ano ang ginawa niya bukod sa pangangalakal ng mga alahas para sa pagkain. Pagkatapos mag-isip sandali, nagpakilala si David bilang isang naglalakbay na mangangalakal mula sa malayong bansa at sinabing ipinagpapalit niya ang mga kayamanang nahanap niya sa pagkain. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi ni Linda na alam niya ang ilang lugar kung saan may reserba pang ginto at maaari siyang dalhin doon bukas ng umaga. Biglang pinutol ng dalaga ang sarili sa kalagitnaan ng pangungusap at sinabing nakarinig siya ng kakaibang tunog sa kalye. Nagkunwari siyang hindi nag-aalala, ngunit lubos niyang naunawaan na ang parehong mga bandido na nakaaway nila noong nakaraang araw ay natuntun siya. Napansin ni David na ang mga problema ay nagmula sa kung saan hindi niya inaasahan ang mga ito, at lahat dahil sa kanilang pag-aalinlangan. Dahil iniligtas nila ang buhay ng isa sa mga magnanakaw at hinayaan siyang makatakas. Napagtanto na may apurahang kailangang gawin, inutusan ni Linda ang lalaki na magtago sa isang lihim na lugar at sa anumang pagkakataon ay hindi lumabas hanggang sa siya mismo ang tumawag sa kanya. Matapos masulyapan ang abandonadong bahay, lumingon ang lider ng gang sa parehong lalaki at tinanong kung narito ba talaga ang kanyang mga nagkasala. Nang malaman mula sa isang alipors na ang kanyang buong gang ay brutal na pinaslang, nagalit siya sa galit at nanumpa na hahanapin niya si Linda at papatayin siya ng dahan-dahan at masakit. Sa kabila ng maliit na pagkakataon na makilala siya sa bahay na ito, inutusan pa rin niyang hanapin si Linda dito at ibalik itong buhay kung mahuli siya. Narinig ni David ang mga tinig at sinubukan niyang unawain kung ano ang nangyayari. Talaga bang gusto ng mga lalaki na pumasok sa kanilang kanlungan? Mabilis siyang inutusan ng dalaga na tumahimik at pigil hininga. Nakinig sa usapan ng mga hindi inanyayahang bisita,
ibinulong niya na ang mga taong ito ay mapanganib na mga bandido na pumatay sa lahat ng nasa kanilang landas para sa pagkain at alahas. Sinabi ni Linda kay David na kailangan nilang makaalis doon sa lalong madaling panahon. At kung papalaran sila, makakahanap siya ng isang lugar kung saan sila makakapagtago ng ligtas. Habang pababa ng hagdan si David, nakita niyang nakaharang ang labasan ng bahay, habang naghihintay sa kanya ang isang malaking pulutong ng mga gutom na zombie malapit sa pinto. Isang pagod na si David ang nagreklamo kay Linda na ang nakakatakot na tunog ay magpapanatili sa kanya ng gising sa gabing iyon kung mananatili sila doon. Tiniyak ni Linda kay David na hanggat hindi sila masyadong nag-iingay, hindi banta ang mga zombie dahil matagal nang gumuho ang hagdanan. Napagtanto ni David ang kawalan ng pag-asa ng kanilang sitwasyon. Iminungkahi ni Linda na i-distract ang kanyang sarili sa isang laro sa kanyang telepono upang hindi marinig ang malamig na hiyawan ng mga zombie. Tinanong ni Linda kung gumagana pa ang telepono ni David at kung may natitira pang baterya. Nang mapansin ang headphone, tinanong ni Linda kung nakikinig si David ng musika sa kanyang telepono. Inamin niya nang may pag-asa sa kanyang boses na lubos siyang nagpapasalamat kung papayagan siya ni David na makinig ng musika kasama niya. Ang lalaki, nang walang pag-aalinlangan, ay iniabot sa batang babae ang headphone at ngumiti ng pampalakas loob sa kanyang bagong kasintahan. Sa mukha ni Linda na nakikinig ng musika ay parang nakilala niya ang mismong babaeng iniibig niya. Medyo magkahawig sila. Para sa bawat tao, lalo na sa mga mahihirap na oras, napakahalaga na magkaroon ng pagkakataong makapagpahinga ng kaunti at makalimot sa mga problema. Malungkot na inisip ni Linda na sa kanilang bagong mundo, ang elektronikong musika, tulad ng mga vinyl record, ay nakatakdang lumubog sa limot. Naalala ng batang babae na may nostalgia kung paano sa kanyang kabataan nakikinig siya sa kanyang mga paboritong kanta sa radyo at kumanta ng may ngiti. Malungkot niyang napagtanto na ang mga walang kabuluhang araw na iyon ay nakaraan, na nalubog sa limot kamakailan lamang. Salamat kay David, bumalik sila, muling pumupuno sa kanyang puso ang mga himig na labis na minahal ni Linda, tulad ng mga dati ng kaibigan. Naantig sa mga aksyon ng lalaki, hiniling ng batang babae na huwag sayangin ang baterya sa walang kabuluhan, dahil sa kanilang sitwasyon ito ay isang hindi abot kayang luho. Nang mapansin ni David ang mga luha sa mata ng dalaga, tinanong ni David kung ang musika ay nagpagising sa anumang mahihirap na alaala sa kanya. Inamin ni Linda na ang musika ang nagpabalik sa kanya sa mga araw na masaya siya na napapaligiran ng mapagmahal na mga magulang. Lumubog ang puso ni David sa awa na hindi niya maisip ang sakit ng isip na pinagdaanan ng marupok na dalaga nitong mga nakaraang taon. Nakilala ni Linda ang tune playing, ito ay isang hit na naging sikat ilang taon na ang nakakaraan, at tinanong kung si David ay may iba pang mga kanta ng grupo. Sumagot si David na nakinig siya sa iba't ibang musika at iminungkahi na tangkilikin ni Linda ang natitirang mga kanta ng magkasama. Sa kagustuhang mapasaya si Linda at makita kung gaano kahalaga sa kanya ang musika, nangako si David na bibigyan siya ng hiwalay na telepono na may mga ekstrang baterya sa susunod. Isang masayang Linda ang taos-pusong nagpasalamat kay David at anabangan ang kanyang pagbabalik. Nadurog ang puso ng lalaki. Napaka-sweet ni Linda na hindi sinasadyang nakaramdam ng mainit na damdamin para sa kanya. Gayunpaman, hinayla ni David ang kanyang sarili at naalala na mayroon na siyang Mary, at hindi niya pinapayagan ang kanyang sarili na mag-isip tungkol sa iba. Upang baguhin ang paksa, iminungkahi ni David na buksan muli ng batang babae ang musika, na binanggit na gusto niya ang koro ng kantang ito, dahil sa kaaya-ayang himig. Ang mga kabataan ay nakaupo sa atek, nakikinig ng musika hanggang madaling araw. Pagod ngunit masaya, nakatulog lamang sila sa umaga, magkadikit sa isa't isa, nakalimutang patayin ang player. Kinaumagahan, ipinaliwanag ni Linda na ang Tigerhead ay isa sa 4 na malalakas na gang na kumokontrol sa kanlurang bahagi ng lungsod. Idinagdag niya na ang 3 batang lalaki na umatake sa kanila kagabi ay mga miyembro ng Tigerhead gang, isang makapangyarihan at walang awa na grupo. Ayon sa kanya, kung hindi dahil sa mga sangkawan ng mga zombie, hindi sila makakatakas, dahil napansin ni Linda ang mga lalaking ito sa lugar ng higit sa 1 beses na malinaw na hinahanap siya. Ang pinuno ng gang, tulad ng sinabi ng batang babae, ay tinatawag na tigre. Sa ilalim ng kanyang utos, mayroong halos 100 thugs,
armado sa ngipin, kaya ang pakikisangkot sa kanila ay hindi katumbas ng halaga. Ginawa nila ang kanilang base na colorful garden, ang pinakamataas na skyscraper sa kanlurang bahagi ng lungsod, na nagsilbing supermarket bago ang apocalypse. Matapos pakinggan ang kwento ni Linda, mapait na napagtanto ni David na hindi nila kayang harapin ang isang gang na may napakaraming sandata at tao. Ipinagpatuloy ni Linda ang kanyang kwento sa pagsasabing bilang karagdagan sa Tigerhead, 3 mas malalakas na gang ang nanirahan sa lungsod. Ang pinakamalakas sa kanila ay ang Wild Sands Gang, na kumokontrol sa silangang mga distrito ng lungsod sa ilalim ng kanilang pamumuno, ay higit sa 100 bandido at humigit kumulang 20 unit ng mga baril. Ang hilaga ng lungsod ay kinokontrol ng isang gang na pinamumunuan ni Vincent, na mas maliit sa bilang, mga 40 tao, at ang arsenal nito ay binubuo lamang ng 7 o 8 baril. Ang timog ng lungsod ay pinamumunuan ng pinakamisteryoso at masasamang gang na kilala bilang Flying Eagles, na pinamumunuan ng isang nagngangalang Abrams. Sa kabila ng katotohanan na ang Flying Eagles ay itinuturing na pinakamaliit na gang, wala sa 3 ang nang-ahas na hominin sila. Ayon kay Linda, bukod pa sa 4 na pangunahing grupong ito, may ilan pang maliliit na grupo ng mga nakaligtas na nagsiksikan sa lungsod. Ang ilan ay nagkakaisa sa maliliit na grupo. Ang iba, tulad ni Linda, ay ginustong mabuhay ng mag-isa, ngunit wala nang higit sa 1,000 nakaligtas, habang ang karamihan ng populasyon ay naging mga zombie. Ngumiti ng mapait si David. Oo. Ang lungsod na ito na may kaawa-awang mga labi ng dating napakalaking populasyon ay naging sagisag ng post-apocalypse. Sa pag-alaala sa layunin ng kanyang pagbisita sa mundong ito, tinanong ni David ang batang babae kung alam niya kung saan matatagpuan ang pasilidad ng imbakan ng lungsod. Sumagot ang batang babae na hindi niya ito pinansin, dahil ang bangko ay ninakawan sa mga unang araw pagkatapos ng pagsisimula ng epidemya at lahat ng mahalagang bagay ay kinuha. Gayunpaman, ang ilang ginto ay maaari pa ring mapanatili, at ang pinakamalamang na lugar na hahanapin ito ay ang gusali kung saan nanirahan ang Wild Sands Gang. Pagkatapos ng lahat, ito ay kung saan ang pangunahing bangko ng lungsod ay dating matatagpuan. Ang lahat ng mga pondo ay dinala sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay, at sa kaganapan ng isang pagnanakaw, kailangan itong ligtas na itago. Isinasaalang-alang ni David ang mga kalamangan at kahinaan, at nagsisisi na napagpasyahan na hindi madaling magnakaw ng anuman mula doon. Hindi malamang na malinlang ni Linda ang Wild Sands. Tiniyak sa kanya ni David na hindi siya hanggal na umakyat sa pugad ng kalaban, at sinabi sa kanya na nakakita siya ng mga tao sa ibaba na kamukhang kamukha ng mga miyembro ng Tigerhead Gang. Dahil ang gusali ay napapalibutan ng mga zombie, ang mga bandido, na natatakot sa isang bitag, ay hindi nang ahas na lumapit. Sa kagustuhang pasayahin ang dalaga, ipinaalala ni David sa kanya ang pagkain at tubig na inimbak niya para sa kanya. Agad namang tumutol si Linda, dahil naiintindihan niya na kung ibibigay sa kanya ni David ang lahat ng pagkain, siya mismo ay nasa bingit ng kamatayan. Bilang tugon, kinumbinsi lamang niya ang dalaga na marami pa siyang panustos na pagkain, at babalik din siya na may dalang mas malalaking bag ng iba't ibang goodies. Nagbabala si David na mananatili siya sa mundong ito para sa isa pang 7 araw at hiniling kay Linda na mag-ingat. Dahil sa ayaw niyang makipaghiwalay kay David ay bigla siyang niyakap ni Linda na para bang buong buhay niya itong kakilala. Nahihiya niyang tinanong kung maaari ba itong magtagal o marahil ay isama siya. Ipinaliwanag muli ni David na kailangan niyang umalis, dahil eksaktong 1 linggo ang tagal ng misyon, at wala siyang paraan para isama siya. Sinubukan ni David na pakalmeyan ang dalaga, nangako na babalik siya sa loob ng 7 araw at dalhan siya ng mas maraming pagkain, tubig, at lahat ng uri ng kapaki-pakinabang na mga bagay. Bago siya nagpaalam, nangako siya kay Linda na mag-iingat ito at hihintayin siya. Nangako naman ang dalaga bilang tugon na hihintayin niya si David kahit gaano pa katagal. Habang nagpaalam si David kay Linda, napag-isip-isip niya na ang mga huling araw na kasama niya ay nakumbinsi siya na mapagkakatiwalaan siya. Nakaramdam siya ng pagkabalisa sa puso, sinisiraan niya ang sarili sa katotohanan, nang hindi niya ginasto, dinala niya ang gulo sa dalaga,
dahil sa kanya ay tinutugis ngayon si Linda ng Tigerhead Gang. Paalam sa dalaga, ipinangako niya sa sarili na sa sandaling bumalik siya sa totoong mundo at may benta ang mga alahas, bibili siya ng magandang bagay para kay Linda. Ilang sandali pa ay nakita niya ang isang pamilyar na lungsod, na napapaligiran ng maliwanag na mga ilaw sa gabi. Pagkahanap ng sarili sa tabi ng naghahalikan na mag-asawa, narinig ni David ang pagrereklamo ng dalaga. Hindi kaya nakahanap na sila ng mas liblib na lugar para sa kanilang lambingan, kung saan nakangiting sabi nung ng lalaki sobrang exciting na malaman na may makakakita sa kanila. Nakalanghap si David ng sariwang hangin sa kasiyahan at natutuwa siyang makauwi. Awkwardly na hinarap ng mga batang magkasintahan, si David ay humihingi ng paumanhin sa kanyang biglaang pagbisita doon. Napansin niya kung gaano kapansin-pansin ang pagkakaiba ng sariwang hangin sa totoong mundo mula sa mabahong hangin na puspos ng amoy ng mga bangkay sa post-apocalyptic na mundo. Kung ikukumpara ang dalawang mundong ito, hindi niya maiwasang aminin na ang totoong mundo, kumpara doon, ay isang tunay na paraiso. Ipinaalala ni David sa kanyang sarili na hindi na siya isang palaboy na walang tirahan, ngunit isang mayaman, at nangangahulugan ito na sa wakas ay masasabi na niya kay Maria ang kanyang nararamdaman at lumipat sa isang bagong antas ng relasyon. Nagpasya si David na tawagan ang dalaga nang hindi nag-aksaya ng oras at alamin kung nasaan ito. Nang marinig ang boses ng kanyang minamahal sa telepono, masaya niyang ibinalita na nakabalik na siya, at idinagdag na miss niya ito. Gayunpaman, medyo malayong tumugon si Mary na siya ay kasalukuyang tumitingin sa bahay kasama ang kanyang mga magulang at tatawag muli mamaya. Si David, na nagpasya na hindi siya narinig ng batang babae dahil sa isang masamang koneksyon, muling nagtanong sa kanya tungkol dito. Samantala, si Mary, na may pagkairita, ay lumingon sa kanyang kasama, si Charles, upang hindi ito makagambala sa kanyang pag-uusap. Ang lalaki, na gustong pakalmayan si Mary, ay pinaalalahanan siya na sa sandaling sabihin niya kay David ang buong katotohanan, agad siyang tutulong sa paunang bayad sa apartment. Pagkatapos nito, hiniling ni Mary kay David na pumunta sa Golden City Real Estate Company sa loob ng 1 oras. Masigasig na sumang-ayon si David, na pagdesisyonan niya na ibebenta muna niya ang mga alahas sa ginto at saka bumili ng marangyang villa para sa kanyang minamahal. Abangan ang susunod, kaya dito nagtatapos ang kabanata mga kaibigan. Huwag kalimutan mag-subscribe para updated kayo lagi sa mga kabanata na susunod. Huwag din kalimutan mag-like and share sa ating video.